pray, amen and amen. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Purihin natin ang Diyos minamahal. Tayo po ay muli makapanabalik sa ating mga upuan. At tayo po naman ay nasa bahagi na po ng ating pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ngunit bago yan minamahal, isa pa kung nagpapaabot ng pinakamataas na pagpuput at paglawalhati sa ating kataas-taasang Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Double honor to our beloved parents to the Lord. At patuloy po natin inaalala, minamal ang mga buting aral, mga ginito ang turo na ating minamal, ginagalang na buting evangelista, Pastor Willie Almeda, and beloved assistant Pastor Nancy Almeda, greeting to the Almeda family, the beloved children, at sa lahat ng ating mga kapamagagawa, beloved co-preacher, beloved co-workers, sa lahat ng mga elder, sa lahat ng ating mga kapatiran, isa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ba tayo minamahal ay masaya? Amen. Lahat tayo ay masaya. At hindi lang dapat ngayon, dapat araw-araw tayong masaya. Amen? Sapagkat tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang gan. Amen? Bago tayo mag-aaral ng minamahal, magbukulat ng mga talata, minamahal, minsan pa akong nagpababod ng isang pagbati, minamahal, ng isang Merry Christmas sa ating lahat. Amen. Alapakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sigurado minamahal ang lahat ng mga bata ngayon masasaya. Amen. Sapagkat iniisip nila minamahal ko na ang araw ng Kapaskuhan ay para sa kanilang mga bata. Subalit hindi naman po minamahal sa bata lang. Ito po ay para sa lahat. Amen. Sa lahat ng tao minamahal ko na nilikha ng ating dakilang Diyos. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, buksan natin minamahal ating mga Biblia at ang ating mga notebook. Ihandaan tayo mga ballpen. Sulat natin minamahal yung pong ating mga pinag-aaralan na kung saan sa hapong ito, ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, bigyan natin pamagat na greatest gift of all. Amen? The greatest gift of all, ang pinakadakilang regalo sa lahat. Amen. Mga mahal may Pasko, ang bawat isa ay umaasam na tatanggap ng regalo. Amen? Parang ayaw tumanggap ng regalo, ang minamahal. Amen? Siyempre, ang minamahal. At ang nagbibigay naman, minamahal, nag-iisip sila, mga minamahal ko, kung ano ang special na regalo ang pwede nilang ibigay. Amen? Alam niyo, minamahal, maging ang mga magulang, ginagawa nila ang lahat upang sila po ay makapagkaloob ng pinakamabuting regalo para sa kanilang anak. Amen? Kung ano po ang kanilang pwedeng ibigay sa kanilang mga anak, ng minamahal, sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit tandaan natin mga kapatid ko, kahit may ibigay mo pa ang lahat ng mabuting bagay na regalo para sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, baging sa iyong kaibigan, kahit ano pa ang naibigay mo naman, tandaan natin naman kailanman hindi po ito maitutumbas sa regalong tinanggap natin mula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal Panginoon. What is the greatest gift of God to us, minamahal? Is much less love in our salvation. Ang greatest at pinakadakilang regalo ng Diyos, minamahal sa atin, ay ang kanyang walang kapantay na pag-ibig at ating kaligtasan. Amen? Basahin natin minamahal ang ating teksto, makasunod, Roma 6:23 at Roma 5:8. Sundan po natin mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, ang kapitulo po ay 6 at ang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma 5:8. Datapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na ang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord.
Amen. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Salamat sa pagkakabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa ating nabasa, mga kapatid ko, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? Sabi dito mga mahal ko, dapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya mga mahal, mayroon pa bang hihigit? Meron pa bang higit na regalo yung pwedeng ibigay sa iyo ng tao? Ibigay na sa iyo lahat. Sabi nga ng Biblia, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sa iyo na yung buong mundo. Lahat na sa iyo na. Lahat, karangyaan, kapangyarihan. Kilala ka ng tao, ng minamahal. Nasa iyo na lahat. Pero pagkatapos mapahamak ang iyong buhay. Amen? Useless. Kaya ito yung pinakadakilang regalo ng Diyos. Yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The gift of God, ang regalo ng Diyos sa iyo, sa ating lahat, eternal life, yung walang hanggang buhay. Sapagkat ang bawat tao minamahal, pagkatapos siyang isilang darating yung panahon ng kanyang kamatayan, ngunit dahil ang Diyos ay umibig sa atin minamahal, tayo ay binigyan ng walang hanggang buhay. Regalo niya sa atin. Amen? Yan ang pinakamagandang regalo. Yan po ang pinakadakilang regalo na dapat tamasahin minamahal. O asamin ng bawat tao minamahal. Yung siya'y magkaroon ng walang hanggang buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Anong sabi ng Roma 5:8, minamahal? Dapat pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pinatutunayan ng ating mahal Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo, ang ating mahal Panginoon, ay namatay dahil sa atin. Amen? Just imagine, bigyan ka ng regalo ng ating mahal na Panginoon. Naging kapalit yung buhay ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Doon niya ipinagtatagubilin ng minamahal. Pinatutunayan niya. Hindi niya lang sinabing, mahal kita, minamahal. Mahal ko kayo. Hindi lamang sinabi yun ng ating mahal na Panginoon, kundi pinatunayan niya. Pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon dahil sa atin. Lagi natin itong inaawit minamahal kapag tayo nagpupuri. Alam niyo ito, minamahal. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Amen? Kinakalat niyo ba? Hindi. At kung ibababa natin sa 5, minamahal, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost which is given to us. Amen? Di ba inaawit natin yung papuling awiting minamahal? Because the love of God is shed abroad in our heart. Di ba? Amen? Naalala niyo minamahal? Sabi dito minamahal, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen? Habang nananatili, minamahal ko, yung Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, laging ipinagtatagubilin, laging pinatutunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa iyo, sa akin, sa ating lahat, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? That is a greatest gift of all. Yung pong pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ibinakalob mong minamahal ko sa atin ng Diyos ang espesyal na regalo, ang pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? Hindi ka mapapahamak pag sumampalataya ka sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, magkaroon ka ng buhay na wala hanggan.
Amen? Tandaan natin mga kapatid ko, ang kaligtasan ay hindi ito nabibili, hindi nababayaran. Ito pong minamahal ko ay ibinibigay ng Diyos na libre. Take note mo naman, libre. Amen? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng ating malabong datatpot, ang sumampalataya ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Lahat magsabing amen. Ito naman, libre binibigay ng ating mahal po yung para sa lahat. Para sa lahat ng tao. Sa lahat ng gustong magkaroon ng regalo. The greatest gift of all from the Lord is love. Yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mapapantayan. Minamahal. Lahat magsabing amen. Anong sabi ng Biblia, minamahal? Kalirid, aklat ng Epeso 2:8, tuloy ang basa hanggang 9. Kalirid. Dito po sa aklat ng mga Epeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Lahat magsabing amen. See, ito ay biyaya ng Diyos. Binigay ng libre. Hindi dahil tayo po, minamahal ko, ay magaling. Hindi dahil tayo po, minamahal, ay matalino. May tinapos na kurso, titulado. Hindi po. Sabi dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Kaya may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, mahirap ka, mayaman ka, anuman ang kalagayan mo sa buhay, basta sumampalataya ka, ang pangako ng Diyos, tatanggapin mo ang biyaya, ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Amen? Ito raw ay hindi sa ating sarili, minamahal. Hindi dahil tayo ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Hindi dahil tayo po ay nakakatulong sa iglesia, minamahal. Ito raw po, minamahal, ay kaloob ng Diyos. Lahat magsabi yung praise the Lord. Ibig sabihin, kapag kaloob ng Diyos, regalo ng ating mahal na Panginoon. Binigay sa atin, libre, walang bayad. Bakit, minamahal? Sabat ang sabi ni Nueve, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Amen? Kung mayroon tayong mga talento na gagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, that is not our own. Hindi po yan sa ating sarili. Amen? Yan ay galing sa Diyos. Yung mga talento, yung mga karunungan, kaalaman na nasa atin minamahal, bigayan ng Diyos para magamit sa kanyang banal na gawain. Upang sino man daw ay huwag magmapuri. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kayo yung ating ginagawa. Tulong lahat, mabubuting bagay, pagtulong sa kapwa, pagtulong sa iglesia. Lahat daw ito minamahal ko, Diyos ang gumagawa. Amen? Makapag-amen po ba tayo minamahal? Diyos ang gumagawa niyan kasi hindi natin magagawa ang mga bagay na ito kung wala ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga puso. Sabi rito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa. See? Maging sa pagnanasa kung ayun nais mo. Ano yung minimithi mo? Diyos daw ang nagbibigay sa iyo ng mithiing yan. Amen? Sabi rito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggagawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Amen? Amen? Kapag ang ninanasa mo, kapag ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, Diyos ang gumagawa niyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang minamahal ko yung buhay na walang ganyang pag-ibig ng Diyos. Ang regalong ating natanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagalob din sa atin ng Diyos, minamahal, yung pong ating ikatitibay,
Amen? Yun tayo maging matibay. Marami kasi sa mga Kristiyan, mga kapatid ko, ang hindi matitibay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Minsan mainit. Minsan malamig. Parang panahon, ano? Katulad ngayon, mainit. Baka mamaya, bukas makalawa. Malamig naman. Amen? Marami sa mga Kristiyan, mga kapatid ko, madaling sumuko sa problema. Pag may problema, ayan na. Parang hindi na makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Parang hindi na maitaas ang kamay sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Madaling bumigay sa pagsubok. Pagkabi pagsubok, hindi na mapaglabanan. Nakalimutan, mga minamahal, na si Kristo, na makapangyarihan sa lahat, ay nasa Kanya. Amen? Madaling mawala ng pag-asa. Pero, niregaluhan tayo ng Diyos para tayo ay magsitibay. Amen? Basahin natin mo naman, 1 Pedro 5, talata 10. Sundan po natin, mga kapatid. Mula po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Kita niyo, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo, sa atin ay tumawag, minamahal, sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Ang sabi rito na ating nabasa, pagkatapos na ikaw ay dumaan dun sa mga pagsubok, sa mga problema, sa karamdaman, kahirapan, minamahal. Sabi rito, minamahal, pagkatapos na ikaw ay magbata, sandaling panahon, minamahal, ang sabi ng Biblia, siya rin ang magpapasakdal. Siya ang magpapatibay, magpapalakas sa bawat isa sa atin. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ang Diyos ang magpapasakdal sa atin, mga minamahal. Saan naman tayo pasasakdalin ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sulat yun na lang, Hebreo 13:21. Sabi ay pasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabubuting gawa. Amen? Doon tayo pasasakdalin ng Diyos sa mabubuting gawa. Kaya kapag hindi pa tayo nakakagawa ng mabubuting gawa, minamahal, doon ka pa sasakdalin ng Diyos para magawa mo pa yung mga mabubuting gawa na hindi mo pa nagagawa. Amen? Yung mabubuting gawa na dapat mong gawin na hindi mo nagagawa, pasakdalin ka doon ng Diyos para magawa mo. Amen? Sabi dito, gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Amen? Sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasakan niya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Doon tayo pasasakdali ng ating mahal Panginoon. Diyos ang magtuturo, minamahal. Kung ano ang ating gagawin. Diyos ang magtuturo, mga minamahal. Siya ang magtuturo sa atin sa daan na dapat nating lakaran. Bakit? Upang masunod nating minamahal ang kanyang kalooban. Amen? Kasi kapag sarili nating kalooban ang iiral, mga minamahal, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kapag tayo po minamahal ang naghari sa ating sariling kalooban, mga kapatid, kaya nga sabi rito, ang Diyos ang magtuturo, tuturo niya yung daan, mga minamahal, upang hindi tayo maligaw. Ituturo niya yung daan na dapat mo lakaran kung ano yung nais ng Diyos. Kung ano ang gagawin mo ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia naman, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, papayuha kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen? Sabi dito mga inamal ng awit 32:8, mga inamahal. Kita mga kapatid, ipapaalam sa atin ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam kung ano at paano sundin, gawin ang kalooban ng Diyos, ituturo sa iyo ng Diyos. Amen? How? Kailangan magkaroon ka ng komunikasyon sa Diyos.
Prayer is our communication to God. Kapag tayo na nanalangin, mga inamahal, nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa Diyos. Amen? Kapag ikaw yung nanalangin, mga inamahal, sinasabi mo sa Diyos yung mga nais mo. At para naman malaman mo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, magbasa ka ng Biblia. Amen? Magbasa ka ng Biblia para malaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, minamahal, sinasabi ng Diyos kung ano ang gusto niya, kung ano ang kalooban niya, kung ano ang dapat mong gawin na ikalulugod niya. Lahat magsabi yung praise the Lord. Kaya sabi niya, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen? Kaya kapag nakita ng Diyos, minamahal ng ating malabang na ikaw ay nalilis ng landas, nagkakamali, nakakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, nakatitig siya, papayuhan ka niya, sasabihin sa iyo, anak, hindi yan ang dapat mong lakaran. Anak, hindi yan ang dapat mong gawin. Anak, hindi yan ang dapat mong puntahan. Yan ang sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya paano ito maliligaw? Paano tayo magkakamali, minamahal? Gayong ang Diyos nakatitig sa atin. Ang Diyos nagtuturo ng daan na dapat nating lakaran. Nagtuturo kung ano ang dapat nang gawin. Amen? Kaya nga pinatitibay tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang magpapatibay sa atin. Saan tayo patitibay ng ating mahal na Panginoon? Sa lahat ng gagawin ng diablo laban sa atin. Amen? Kaya kung kaaway ng Diyos may gustong gawin sa iyo na hindi mabuti, minamahal, patitibayin tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, Efeso 6:11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng diablo. Amen? Sa lahat ng mga pinaplano ng diablo para sa iyo, para sa atin, para sa lahat ng mga Kristiyano, minamahal, patitibayin ka na ng Diyos eh. Amen? Kahit pagsubok pa yan, kahit anong bagay pa yan, kahit karamdaman pa yan, minamahal. Kahit pang-uusig, kahit mga problema, minamahal, patitibayin ka na ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. But put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. I-base nyo raw, minamahal, mga kapatid ko, ang buong kagayakan ng Diyos. Kaya nga, payo na po sa Pablo, minamahal ko sa mga taga-Epeso, kayo'y mga base ng buong, ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, ay nilalang saan? Sa katuwiran, sa kabanalan, katotohanan. Amen? Ito yung nilalang ng Diyos sa atin eh. Dati kasi minamahal, hindi tayo ganun. Dati, wala tayong katuwiran. Kahit nga mali sa atin, katuwiran sa atin eh. Amen? Kahit mali, nagiging katuwiran sa atin. Kahit baluktot, nagiging tuwid sa atin. Kahit masama, nagiging mabuti sa atin, minamahal. Noong tayo ay hindi pa naglilingkod sa Diyos. Amen? Wala tayong kabanalan, minamahal. Puspus tayo, minamahal. Ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Wala tayo sa katotohanan. Amen? Ngunit ito ang sinasabi at pinapayo ng Apostol Pablo na tayo po ay magbihis ng bagong pagkatao. Sapagkat tayo po naman ay binago na ng Diyos. Bagong nilalang na kay Kristo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tayo po ay bago ng nilalang. Tayo po ay nagbis na ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos. Nilalang niya sa katuwiran, nilalang niya sa kabanalan, nilalang niya sa katotohanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yun po ang niregalo sa atin ng ating mahal Panginoon. Tayo po ay naging bagong nilalang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Ipinagkaloob din sa atin ng Diyos minamahal yung pong kapayapaan. Regalo sa atin yan, minamahal.
Alam niyo naman, ang ating mundo ay wala nang masumpungang kapayapaan. Kahit saan ka mapunta, puro kaguluhan. Amen? Ang kapayapaan, minamahal, masusumpungan mo sa iyong puso kapag ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa iyong puso. Amen? Sapagkat binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Lahat tayo binigyan na ng kapayapaan ng Diyos. Kaya kita niyo minamahal. Magulo kahit sa bansa, kahit sa ang paligid, minamahal. Nandyan minamahal, yung kalamidad. Nandyan mga kapatid ko, mga problema, baging sa ating bansa. Pero ang mga anak ng Diyos, binigyan ng kapayapaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya di 1:14-27. Basahin po natin minamahal, aklat ng 1, kapitulo 14, talata ay 27. Dito po sa 1, ang kapitulo po ay 14, versikulo po ay 27. Sabi ni Mami, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag kayong magulumihanan. Ang inyong puso ni matakot man. Palagpagan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kayong magulimihanan. Huwag magulimihanan ang inyong puso ni matakot man. Amen? Nasa atin kasi ang kapayapaan, minamahal, ibinigay ng Diyos. Sabi nito, minamahal, yung binigay niya, hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay at dinudulot ng sanlibutan, minamahal, ay kaguluhan, kabagabagan, amen? Kalungkutan. Ngunit ang Diyos nagbigay sa atin ng kapayapaan. Amen? Kaya minamahal, ang kapayapaan ang isa sa special na regalo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Sabi dito, God, peace is given to us. Sabi ng Pilipos 4:7, kalididit. Basahin natin minamahal, aklat ng Pilipos 4, talata ay 7. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, ang kapitulo po ay 4 at ang talata po ay 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Yan po ang nagagawa ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isip. Amen. Hindi masayod, hindi maipaliwanag, minamahal. Sabi rito ng pag-iisip, minamahal. Siya ang mag-iingat, minamahal. Sa lahat ng kaguluhan sa ating paligid, payapa ka. Amen? Mahihiga ka, matutulog kang payapa, walang pangamba. Bakit? Sabagat alam mo na ang Diyos nagbabantay sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan po, minamahal, ang nagagawa ng kapayapaan, minamahal, sa bawat isa sa atin. Ngunit pakatandaan natin, minamahal, matatanggap natin ang kapayapaan kung mapapaluguran natin ang Diyos. Amen? Tandaan natin, minamahal. Kaya kung hindi nalulugod sa iyo ang Diyos, minamahal, wala tayong tatanggaping kapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Ibinibigay niya lang yan doon sa mga taong tumatalima, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nalulugod ang Diyos. Amen? Pero kapag sumusubay ka sa nais at utos ng ating mahal na Panginoon, ikaw na sumagot, malulugod ba ang Diyos sa iyo? Amen? Kaya doon sa mga taong minamahal ko na hindi tumatalima, sumusunod sa nais at kalooban ng ating mahal na Panginoon, pansinin nyo, walang peace of mind. Laging nag-aalala, nangangamba. Ano ang aming kakanin? Ano ang aming lahat ng pangangailangan inaalala. Amen? Pero yung mga taong inuuna ang kalooban ng Diyos, nagkakaroon sila ng kapayapaan. Sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Kung inuuna mo ang kalooban ng Diyos, idaragdag ng Diyos lahat ng bagay na wala sa'yo. So ano pang iaalala mo? Amen? Walang pangamba, walang pag-alala, walang takot. Kaya magkakaroon ka ng peace of mind and peace of heart. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng sabi ng praise the Lord, yung kinalulugdan lang ng ating mahal na Panginoon. Last two verses tayo na mahal, aklat ng Lucas 2:14 at ang ating last verse, 1:14, 1 hanggang 3. Ready na po minamahal ang ating mga assist. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas 2:14. Luwalhati sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Minamahal, kung gusto natin magkaroon tayo ng kapayapaan, minamahal, sikapin natin maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. At magkagawa lamang natin ito, mga kapatid ko, kapag tayo po minamahal ko ay sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba, minamahal? Lahat magsabi yung praise the Lord. Kaya nga ipinagkaloob sa ating minamahal ko ng ating dakilang Diyos bilang isang regalo, hindi lang kapayapaan, maging ang ating seguridad. Amen? Sabi ng Biblia, minamahal, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen? Siya yung magsusupply, siya yung magpupuno ng lahat ng iyong pangangailangan, minamahal. Kaya hindi ka dapat mangumba. Sabi na po sa Pablo, pupunan ng aking Diyos ang lahat ninyong pangangailangan ayon sa kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen? Lahat ng sabi ng praise the Lord. Alam yung minamahal, may yung mga tao ang naghahanap ng karangyaan at kapangyarihan, mga kapatid ko, upang magkaroon ng seguridad. Magkaroon ng seguridad ang kanilang buhay at kinabukasan. Pero bigo sila eh. Dahil yung seguridad, minamahal, ng ating kinabukasan at ng ating buhay ay nasa ating mahal na Panginoon. Amen? Ngunit tayo, mga kapatid, ay nakatitiyak na sa buhay na ating paroroonan. Sa buhay na darating na mahal, nakatitiyak na tayo manamahal sapagat mismo ang ating Panginoong Yesus ang naghanda nito para sa atin. Amen? Kaya, walang pangamba sa seguridad. Ito pong minamahal ko ay inihanda na ng Diyos. Basahin natin minamahal ang ating last verse. 1, kapitulo 14, talatang 1, tuloy ang basa hanggang 3. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 14, ang talata po ay 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ng inyong puso, magsinampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa talatang 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ang praise the Lord. Ito yung minamahal. Nakasecured na. Minamahal yung pong ating tahanan, yung ating paroroonan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Inihanda niya, minamahal. Huwag magulmihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat sabi niya, sa bayan ng aking ama, maraming tahanan. Kundi sana, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang kayo ipaghanda. Sabi niya, ng inyong kalalagyan. At sabi niya rito sa testimony naman, at kung ako'y pumaroon, at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan natin naman ang ating dakilang Diyos. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Yan yung mabubuting bagay. Mga regalo na natanggap natin sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, yan ang pinakadakilang regalo sa lahat ng ating natatanggap. Amen?
Yan ang dakilang regalong ating tinanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yon? Ang kanyang pag-ibig, ang kapatawaran, ang kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat, ang kaligtasan. Amen? Ito pong minamahal ko ang pinakadakilang regalo sa lahat. The greatest gift of all. Yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinatawad yung ating kasalanan. Nang mapatawad ang ating kasalanan, nagkaroon tayo ng kagalakan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, minamahal. Bakit tayo nagkaroon, minamahal ko, ng kapayapaan at kagalakan? Dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, lahat ng tinanggap nyo, yan pong minamahal ay hindi may ikukumpara sa regalong ibinigay sa atin ng Diyos. The greatest gift of all, ang pag-ibig ng Diyos. Awitin natin minamahal. Umawi tayo mga naman sa ating pinakamamahal Panginoon. Awitin natin minamahal ko ang greatest. Love is the greatest gift of all. Tayong lahat mga naman ay magpuri, magpasalamat sa ating mga Panginoon. Like an angel, amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's the greatest gift of all. Amen and amen, hallelujah. Love is the greatest gift of all. God's love in my heart, I can shine. Love is the greatest. Amen and amen, hallelujah. Never demanding, always is gentle and kind. God's love is always forgiving. Hallelujah. He feels so small without His love. I am love is the greatest. Hallelujah, hallelujah, Jesus. It's the greatest gift of all. Hallelujah. Love is the greatest gift of all. God's love in my heart, I can shine. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all.
Hallelujah. Amen. Mga minamahal, ang nilalaman ng mensaheng ating inawit minamahal, kahit nagsasalita ka pa gaya ng anghel, kahit nalalaman mo ang panahong darating, kahit mayroon kang pananampalataya na kayang magpakilos ng bundok, wala itong kabuluhan. Kahit nasa iyo na ang lahat ng kaalaman ng mundo, ngunit lumalayo ka sa puso ng Diyos, minamahal, wala ka pa rin kabuluhan. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala tayong halaga. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang pinakadikilang kaloob sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, minamahal, nagpapatawad, lumilimot sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, lumilimot sa ating mga kahinaan. Kaya napakalaga ng pag-ibig ng Diyos na manatili sa ating mga puso. Ang pag-ibig ng Diyos, minamahal, ang pinakamahalagang regalong ating natanggap. Kaya kahit wala kang natanggap na regalo ngayong Pasko, maging kontento ka na sa regalo ng Diyos para sa iyo. For God is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Without God's love in our heart, we can be shining light. For love is the greatest gift of all. Palakpakan natin na mahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo sama-samang manalangin, minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kapatid, anuman ang iyong hingiin sa ating mahal na Panginoon bilang isang regalo mula sa ating dakilang Diyos. Piliin mo, kapatid, ang regalo na magiging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Tayo sama-samang manalangin, minamahal. O dakila at mapagpala namin Diyos, awa namin banal, sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang pastor, na beloved Chico na rito, ang bawat sa amin. Batid mong pangangailangan ng mga anak, nakikita mo ang ninanasa ng mga puso't isipan, mahal na Panginoon. Nakikita mo ang pangangailangan ng bawat sa amin. Ito man ay kagalingan ng karamdaman, lubos sa pagbabago ng buhay, pagkalaya sa mga bisit kahinaan, kalakasan, katatagan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Natanggap na namin ang pinakadakilang regalo nagmumula sa iyo. Mahal na Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Patuloy mo kami panghawakan na hanggang sa pagbalik, mahal na Panginoon, kami patuloy mo masumpungan, gumagawa ayon sa iyong kalooban, naglilingkod sa iyo na may buong katapatan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang mga beloved, Almeida family, beloved children, patuloy bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, patuloy mo silang pangunahan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Gamitin sa espiritual, O Diyos. Hallelujah. Sa inyong banal na gawain ang iniatang sa kanang mabalik at mahal pa yung 10 na lahat makabalik at ang mga gagawa, mga lahat, mga kapatiran namin, mahal Panginoon. Hallelujah, patuloy mong ginagamit, mahal pang mga manunugtog, mga awit, O Diyos. Hallelujah, mga kapatiran namin, mahal Panginoon. Hallelujah, na walang sawang sumusuporta sa inyong banal na gawain. Patuloy mo kami panghawakan, pagpalain sa araw nito sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon po, aming samot panalangin in Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos, minamahal. Sama-sama natin cast out lahat ng uri ng demonyo, karamdaman, kahinaan, lupay-pay, walang pananampalataya.
mga bisyo, ipagkasok natin yung minamahal sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. So, po dakila at pagpapala namin Diyos, ang naming banal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal po yung Jesus na tumbot sa amin, sama-sama namin yung inilalapit siyo at pinalalaya, sinasaway lahat ng uri ng demonyong karamdaman, kainan, palupaypay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng karamdaman, sakit sa puso, ulcer, leukemia, TB, diabetes, asthma, cancer, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, kumain ka sa out, kasi right now in the name of Jesus, the of problems, sicknesses, infirmities, and diseases, say kumain ka sa out, kasi right now in Jesus' name, be here right now. In Jesus' name, problem be solved. Biases begun in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri natin dakalang Diyos minamahal. Bilang pananampalataya mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Taas natin minamahal ang ating dalawang kamay. Tayo po'y sabay-sabay lulundag 3 beses at sisigaw ng tinig ng pagtutugumpay 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Let's jump 3 times minamahal and shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pwede natin nagaling Diyos minamahal. Muli tayo makapanbalik sa ating mga puan at tayo po mga kapatid ko